aside sa nangyari si Typhoon Odette, ano yung nagbigay ng idea sa inyo para gawin ang ganitong study? Actually, yung if tignan nating research more about past research kay Rai, I think the previous authors already had a phenomenal job sa impacts ng event. Halimbawa, yung sila, let's see, Esteban et al., yung storm surge, si Bolaño et al., yung satellite imaging to see the effects using damage maps, and actually, meron nga si Dolorosa et al., yung coral reefs, impact ng coral reefs sa kay Odette. But if tignan natin yung atmospheric aspect is walang nakasagot bakit naging ganun. So, yung scope ng study namin, instead na yung mga medyo naka-research na yung after, chinek namin yung before. So, kumbaga, para kaming nasa air crash investigation. So, ano ba yung nangyari as the storm approached the Philippines? Ano yung mga factors that made it that way? Yun po. Yung tiningnan nyo is yung features that made Super Typhoon Odette unique. So yung follow-up ko dun, paano mo sinusukat yung uniqueness ng typhoon? Anong mga parameters yung sinukat mo to say na ay ito unique lang ito sa kay Odette? Actually, yan din yung challenge sa paper kasi sabi ko, ano bang unique? That's a very good question. As in, wow, ganda ba, ganun? So, ginawa namin is para kaming, medyo fun ito na analogy, parang Miss Universe, di ba? Parang, i-rank natin lahat ng bagyo, tapos, asan ba nag-ranking si Odette? So, we collected all landfalling tropical cyclones sa Pilipinas from 1979 to 2020. Then we see if asan ba talaga si Bagyong Odette nag-rank among that to make it truly unique. So yun yung sa first part. Yung sa second part is medyo finocus namin yung study sa landfalling tropical cyclone sa Dinagat and Siargao Islands. Although if hindi nyo alam yung Dinagat Siargao Islands, it is somewhere northeastern sa Mindanao. Well, Siargao, medyo famous na ngayon. Nag-draw din kami dyan ng ano ba mga bagyo na dumando na 1 degree within let's say 111 kilometer radius from that island. So kung may pumasok doon na bagyo na on a December, kinompare din namin doon. And we can see na unique talaga si Bagyong Odette. Bakit 1 degree yung buffer? Ano siya, although arbitrary, based siya sa literature. Kasi if parang tinansya din namin if 2 degrees, so sakop na sila Samar or sila Leyte, so medyo malayo na. Yung kung 0.5 degree, parang sobrang liit na din na circle. So, based on literature din yung 1 degree or 111 kilometers na radius. Pero, arbitrary lang po yan. Pero ano yung mga like specific na factors? Kanina binanggit mo yung track. So, aside sa, is there anything else? Okay, so yung unique niya is, pag-start pa lang ng bagyo is, if we check the conditions at that time, yung 2021, La Nina siya. So, meron na pong study noon na pag La Nina, alam natin yung hot body of water is medyo closer sa Philippines. So, medyo yung approach niya is pa-straight kasi hindi pa masyado mag-curve. Next is yung lower latitude. Ito, unique to siya kasi wala masyadong bagyo na sa equator kasi medyo technical, kulang ng spin. So kung medyo angat yung genesis ng bagyo, is doon na medyo doon na effective yung spin. So since nabanggit ko yung La Nina is mainit, yun actually yung one of the ingredients of a strong tropical cyclone. Kasi kung mainit yung dagat, di ba pang alam naman natin sa water cycle, di ba, if mainit ang dagat dyan, mag-evaporate, ganun. So if mainit yung dagat, malakas yung evaporation ng tubig and yung pag-form ng mga clouds. Next is yung medyo underrated talaga to, yung ocean heat content. Kasi although mainit yung surface ng dagat, ano yung nasa ilalim? Kasi if
yun nga, yung surface lang ng dagat ang tinitignan, pero malamig naman sa ilalim, hindi masyado strong mag-intensify. So if, in this study, medyo first din siya, chinek din namin yung ocean heat content ng ilalim ng dagat if anomalous ba siya. So we can see that, in fact, mainit nga yung dagat at that time, which is the major contributing factor or yun yung gasolina mismo ng storm. So, very unique and the right tropical cyclone at the right place at the right time yung nangyari. Yung La Nina, mataas yung ocean heat, ocean heat index. Yes. Sea surface temperature. Sea surface temperature. So, actually, out of all may pa pong dalawang factors na ay, sige, go. Yung isa is yung unusually moist, basa, yung langit over Central Visayas. So, di ba, we are expecting pag mag-landfall yung bagyo, is di ba dapat hihina? Di ba, usually. Yung pag-landfall niya sa Central Visayas at sa Northeastern Mindanao is nag-maintain yung strength. So, sabi ko, di ba dapat bababa yung intensity kasi nababangga na ng mountains, ganun. Yun is nag-maintain. So, when we check is, yun nga, basa yung hangin over Central Visayas, which is a conducive environment for maintaining the intensity. And if you check the local topography, wala tayong mga Sierra Mountain Range, di ba? Walang mga ganun. Ano lang, mga isla ng Samar, Leyte, isla ng Cebu. So, parang lang talaga, flat, essentially flat. Although, hindi pa namin to na-test, pero yun yung contributing factor na nagtutulong. And lastly is yung tinatawag namin na extension of the Western North Pacific Subtropical High. Basically, lang siya, parang, halimbawa, ito yung Pilipinas. Yung Western North Pacific Subtropical High is para siyang barrier na nagblablock ng typhoon. So, if medyo naka-retreat si Western North Pacific Subtropical High, nakaganon, yung bagyo is mag-recurve. Papuntang Taiwan, Japan, Korea, China, ganun. If nag-extend yan siya, yan yung nade-delay yung recurve ng bagyo. So yun yung definitely, mag-landfall yan siya sa, say, Philippines, sa Vietnam, kasi nade-delay niya yung recurve sa bagyo. So yun yung high sea surface temperature, pag-approach then yung extension ng Western North Pacific Subtropical High na nade-delay yung recurve, and while it made landfall, basang-basa, moist yung hangin over the central Philippines. Yun yung parang essentially yung findings ng study na. Doon sa lima na yun, meron ka bang masasabi na itong one factor na to, ito yung nagsimula ng parang domino effect para mabuo itong super typhoon? Lang talaga? Hindi ko yan siya masagot kasi kailangan na yan ng numerical simulations. So, halimbawa, we can say, parang let's say parang plant, di ba plant? Alam mo na-grow yung plant, pero ano bang naka-change? Yung sunlight, yung soil, or yung tubig? So, yun na yung kung numerically simulate natin, tanggalin natin yung sea surface temperature. Dagdagan natin yung sea surface temperature. So, yun lang yung makasagot niyan. Or yung sabi namin na isang theory namin yung basa sa Central Visayas, tanggalin natin yung moisture. Ano kung mangyari sa bagyo? Dagdagan natin yung moisture. So, although prematurely at this stage, hindi ko pa masagot yan na tanong. Pero sa ganyan na setup, curious ako, paano mo ma-check kung tama yung ganun na model, di ba? Imo-model mo, tinanggal mo yung ganitong factor, ganito yung magiging epekto. Is there a way na ma-assess mo na, ay, reliable yung ganitong result ng model? Okay, haters will say, kasi, oh my God, simulation naman, hindi naman yan real life. Oh my God, ano naman yan, computer. Pero ang ginagawa namin yan as atmospheric scientists, meron kaming ginagawang sensitivity tests. Kasi sa numerical simulation, ang analogy ko talaga niyan from my heart, para kang nagbe-bake ng cake, di ba? Halimbawa, merong cake na na Black Forest, tapos gusto mong i-simulate. Before mo i-modify yung cake,
kailangan exact replica from the observed at saka yung simulation. So before we run a test is dapat ma-change namin lahat kung tama ang amount ng baking soda, tama ang amount ng salt, tama ba yung temperature ng oven. Tapos kung same na sila, hindi naman same, parang makuha lang yung trend. Makuha yung timing na, at December 16, nag-peak. So kung makuha din namin sa simulation namin na nag-peak, masabi namin, okay, ready na tong numerical simulation for its, for the idealized study. Ganun po. Oo nga, parang medyo nagigets ko yung yung sinasabi mo. So parang i-reverse engineer nyo yung bagyo para makuha nyo yung recipe. And then from that recipe, magtanggal-tanggal ka ng nice, nice. But ang challenge dyan is, what works for Bagyong Odette may not work for, let's say, Ondoy or Haiyan. So ano talaga yan siya? I hate to say this, pero chamba-chamba. Chamba din yan. May luck din siya minsan.